Sarap. Di pa natin natitikman yung takoyaki doon sa ano. Oy, naka-shades. Puyat yan. So? Ay, alam ko na. Kapag date ka, no? Pwede. Siguro taga-PBI din yan, no? Hindi, tagalabas yan. Hindi, ito. Pustahan na lang. Ako, pares kami ni Emma. Taga dito lang sa loob yan. Can you guys just shut up? Wala kayong permission para pagpustahan, pagpiestahan, or pag-usapan yung love life ko. Oh! So may love life ka naman pala. Pati ba naman ikaw, Isa? Kalma lang. Tungkol kasi sa love life din ang susunod na kasong hahawakan natin. Uy, Unang nag-file sa fraud division yung complainant natin. But pinasa sa atin yung kaso because it's also a cybercrime. okay. Yung complainant natin may boyfriend na foreigner pero hinarang siya sa airport dahil meron siyang undeclared luggages na kailangan tubusin. Hulaan ko next na nangyari. After mabigay yung pera dun sa lalaki, ginost na siya. Hindi lang na ghost. Fake yung profile ng foreigner. So it was a scam account. And I did a quick research na marami na palang ganitong kaso dito sa atin. So it's a syndicated crime. Love scam syndicate. Yes. Maraming mga buhay ng mga Pilipino na imbis umangat, lalo lang sila naghirap dahil sa inakala nilang minahal sila ng isang tao. Teka lang. Paano yung SIM swap scam nakakatapos na? Hindi ba natin naiimbestigahan yung connection ng sindikatong yun sa kumuha kay Sunshine? Those were independent corporations, God. Yung sinabi ng mokong na to, di ba may mga ganong operasyon daw yung mga kumuha kay Sunshine? Wow. Nasabi ko, posibleng iisang sindikato. Wala akong sinabi na sure ako na konektado sa SIM swap yung sa utol mo. Kwenta talaga to. Okay. Lalo, tuloy pa rin ang paghahanap natin sa kapatid mo. Malay natin. Dito tayo sa love scam, makahanap ng lead tungkol sa kanya. Makatuloy ko na lang ulit yung plano kong pag-alis sa firewall para makapag-focus ako sa paghahanap kay Sunshine. Ano ka ba? Cybercrime syndicate ang kumuha sa kapatid mo. Nasa Cybercrimes Division ka ng PBI. Hindi logical na aalis ka ng firewall dahil lang hindi kayo magkasundo ni Hicks. Hex. Ayon sa kapulisan, nakaka-alarma ang pagdami ng biktima ng love scam na itinuturing din isang uri ng... Grabe. Butas na ang puso mo. Butas pa ang bulsa mo. Aray mo. Ang tanging kasalanan mo lang, nagmahal ka ng maling tao. Mali kasi sa ibang mga tao, nagmamahal sila, nabubulag. Diyan na nga yung red flag. Hindi pa nila nakikita. Sabi nga nila, love is blurred. Alam nyo, kaya ako wala akong girlfriend eh. Lolokohin lang ako niyan. Ha? Narinig na yun, Chip? Ikaw? Lolokohin? Ang solusyon dyan, wag ma-in love. Period. Tularan niyo ako. Pakang ko pa yun eh. Alam mo, Emma, dadating yung araw, babaliktad niyang ungas na yan. Sinasabi ko sa inyo. Well, sana mali ka kasi sa nakikita ko mukhang gusto naman talaga magtinunong tao. Type mo siya? Type mo siya eh. Nagsasalos ka ba kay Hex? Alam mo to, aminin ko sa'yo. Loko-loko ako dati. Pero one woman man to. Baka ikaw nga dyan. Playboy. Uy, no. Puro play. Lang ako, boy. Sus. Paano ako magkakajowa? Dami-dami namin sa pamilya namin eh. Tayo na lang pala yung single dito. Diyos si Chip, may asawa na. Ito naman si Layla, merong shotang di naman pinapakilala. Hey, wala akong boyfriend. Ah, imaginary. Not either. Si Galo ba? Tsaka si Emma? Single din. Chip, sa ngayon. Pero nararamdaman ko parang pa-double na eh. Pero malas ni Emma, no? Bitter.
Ano kaya kung ligawan ko si Emma, no? Well, first of all, hindi ko type si Hexa. Pangalawa, out of place yung pagsiselos mo hindi naman tayo. O edi gawin nating nasa lugar. Sagot mo na ako. Ayos ka din no? Sasagutin kita hindi ka naman nanliligaw. Hindi mo ba panliligaw yung ginagawa ko? Lagi tayong kumakain sa labas, yung kape mo, lagi ko nililibre, saka, Emma, wala ka nang hanapin sa akin. Mabait ako, matapang ako, paglalabang kita. May kapugian, at higit sa lahat, walang sabi. Gala! Gala! Oh, May pinuntahan ako malapit dito. Swerte ko naman nakita kita.